darating na linggo o hanggang Disyembre, mawawala ng lahat at tatapunan na ng lupa para patayuan ng mga gusali. Kasamang gulungan market at floating houses na gawa sa kahoy at styrofoam sa ide-demolish dahil sa Manila-Cavite Coastal Road Reclamation Project. Ang Reclamation Project ay isa lamang sa mga programa ng Public-Private Partnership ni Presidente Benigno Aquino III. Ayon sa Philippine Reclamation Authority o PRA, 102 ang reclamation projects na kabilang dito. Mahigit 26,000 hektarya sa baybayin ng Manila Bay ang maapektuhan. Ayon kay Barangay Kagawad Melencio Santos, malaki ang may tutulong ng pagpapatayo ng entertainment city. Sa 6 na bilyong kinikita ng Parañaque kada taon, maaari pang dumoble ito. Isang paraan yan para umangat naman yung pamumuhay ng tingapain natin. Pero nakikita naman kami ng epekto. Pero dapat magbigyan mo ng solusyon ng drainage system bago sila umaksyon tungkol dun sa Ngunit iba naman ang pananaw ng ibang kawani ng gobyerno ukol sa usaping ito. Ayon kay Urban Mission Affairs Head Cecil Elpides, mas malaking problema ang may dudulot ng reclamation project. Kung noong nakaraang habagat ay binaha na sila, paano na raw kaya kung babagyo pa? Nag-uubos kami dun sa reclamation. Una, kasi kapag natabunan yan, wala nang lalabasan ng tubig na manggagaling ng Las Piñas tsaka ng Parañaque. Kasi Parañaque River na lang yung pwedeng daanan ng mga tubig kapag bumabagyo, or yung mga wastewater niya na yan, yung iba, pero dapat cured siya, di ba? Parañaque River na lang para mapunta dun sa Manila Bay. So, mas malaking bodies of water, di ba? Pag tinapunan nila yun, wala nang lalabasan ng tubig. Papunta ng lahat ng tubig namin, mas stuck sa amin, at aapaw na lang dun sa Laguna Lake ba yun? Laguna Bay. Tapos, ang layo pa nun dito sa amin. So, ang magiging touch basin lahat nun, San Dionisio lang. San Dionisio, La Huerta, yung mga nandito, na kapitbahay namin ng mga barangay. Tinututulan ng mga residente ang nasabing proyekto. Ani nga ng dating presidente ng Kalipunan ng maliliit na mangingisda ng Parañaque na si Alson Gentilezo, bali kami lahat dito nagkakaisa na mapigilan namin yung pagtambak ito o pag-reclaim. Nagkakaisa kami para hindi kami mawalan ng hanap buhay. Una-una yung mga anak namin maliliit pa, dito rin nag-aaral. Paano? pangingisda ang pangunahing hanap buhay ng mga naninirahan sa floating houses. Sa ngayon, bisan lampa, isda, bisan pagawa ko ng ulit. Kaya samantala kung maraming kahoy na naaanod. Kasi sayang din naman eh. So sa mga kahoy lang po na naanod nyo nakukuha yan? Oo. May mga supportos. Ito, ganito. Saan ng bangka to? Nasira ng bangka. Kahoy na mga hangin na kahoy. Mga galing sa malalayong lugar din, mga ilog. Bakit sa kalilagan. Yan ang magpapalala ako kasi kumbaga sa isa rin sa basura, pero pinagkakakitaan. Ngunit kukurampot lang ang kinikita nila. Sa kanilang napipintong paglipat, dagdag gastos lang daw ito. Ang sabi nila nung una, yung unang basic, yun na daw, may pabahay daw. Mahulugan daw ng ng 350 kada isang buwan. Hindi naman natulaga sila sa magulang nila ng buwan. Kaya gano'n. Bakit daw po ba kayo i-relocate? Nang tanungin ko si Aling Sheila kung alam niya ba kung anong gagawin sa kanilang lugar, may ideya naman siya. Papatayuan ito ng tatabunan muna ito ng buwan ng dagat, tatabunan, tapos papatayuan ng building. Sa usapin
ng reclamation project, dalawang bagay ang sinusuri, ang posibleng pag-usbong ng ekonomiya ng lugar at ang magiging epekto nito sa kalikasan at mga naninirahan malapit dito. Ngunit lagi nating titimbangin, ano ba ang mas mahalaga? Industrialisasyon o kapakanan ng nakararami? Ako po si Kim Pawig at ito